Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa tatlo nating kababayan. Unahin ko to si Krisnel Umandap. Malaking tulong po mga videos nyo sa tulad kong aspirant. Palagi akong nanonood po sa iyo. Waiting na lang ako ng employer. Pa-shoutout po next video. Congrats kabayan. Masasabi ko sa iyo ay hindi natin alam kung kailan kayo magkaka-employer. Basta abang-abang lang kapag may dumadating na massive selection. Kahit hindi naman massive selection, ay may nasiselect pakunti-kunti. At pangalawa ay si Ezekiel B. Pa-shoutout po kabayan sa next video mo. Sana magka-approval na. O pumasa na to si kabayan sa exam at waiting siya ng approval para mapasama siya sa mga pamimilian ng employer dito sa South Korea. At pangatlo ay si Christian Garcia. Shoutout Kuya Pinong, waiting na lang po ng approval. Approval din si kabayan. At karamihan talaga sa mga nanonood ng video ko ay puro halos lahat ay pumasa na sa APS topic exam at yung iba ay waiting na lang ng employer. At ang video ko ngayon ay tungkol sa ibang sitwasyon ng ating mga kababayan dito sa South Korea. At kanina nga lang ay may nabasa ako na isang kababayan natin ang humihingi ng tulong kasi pangit yung napuntahan na company dito sa South Korea. Yan yung sinasabi ko. Kaya dun sa mga naghihintay ng employer, dun sa mga nag-aaral pa lang ng Korean language, ay wag nyong iisipin na maganda lahat. Maganda. Wag ninyong i-expect na maganda agad yung mapupuntahan ninyo dito. Inulit ko, hindi lahat ng company dito sa South Korea ay magaganda ang patakaran, kumpleto magpasahod, mabait ang amo, ika nga ay paswertihan din. Kasi nga alam nyo naman, iba't iba ang ugali ng mga tao. Hindi porkit nandito sa South Korea ay puro magaganda na lahat. Kaya ito yung ginagawa ko kasi mahirap naman kasi yung sasabihin ko na yung puro maganda lang ang sinasabi ko at baka pagdating nyo rito ay madismaya kayo At babasahin ko yung post ni kabayan hello po, baka merong hiring sa inyo diyan. More than a year na po ako nagtitiis sa company namin. Yan, nagtitiis. At walang yoncha. Ang ibig sabihin kasi mga kabayan ng yoncha ay yung vacation leave na kapag hindi mo nagamit ay babayaran sa iyo ng amo mo. Ito yung nangyayari sa ibang company. Hindi binabayaran ng amo yung yoncha kapag hindi nagamit. Ang alam ko dito ay batas ito dito sa South Korea na kapag hindi mo nagamit yung yoncha mo or vacation leave mo na 15 days ay babayaran yan ng amo mo. Ganito ang ginagawa sa amin ng amo namin kapag hindi binabayaran kapag hindi namin nagagamit yung yoncha ay binabayaran ito sa amin ng boss namin. Kaya yung boss ko ay sumusunod sa patakaran. At 3 gives pa ang pasahod sa amin. Isipin nyo, 3 gives. Grabe yun. Kasi ito yung nangyari sa kumpare ko din dati. Hindi naman siya 3 gives. Yung sa kumpare ko, ang nangyari sa kanya ay delayed ng 3 to 4 months. 3 to 4 months na hindi siya pinapasahod ng amo niya. At yun na nga yung ginawa niyang dahilan kasi ground na yun para makapagpa-release. Yung 3 months ka o 4 months kang hindi pinapasahod, ay pwede ka nang lumayas sa company at pwede kang humingi ng tulong dito sa mga migrant dito. Yung may mga Pinoy na nagtatrabaho sa migrant at pwede kayo magpatulong para kayo ay makalayas na sa company. Wala po kaming sabi at 3 gives po pasahod sa amin. Wala po kaming payslip. Yun ang mahirap, walang payslip. Talagang sa amin ay may payslip. Pabahay namin ay 200k binayad namin. 200k bahantalang dito sa company ng boss namin ay hindi kami pinagbabayad ng bahay. Libre ang bahay dito sa amin. At overtime din at di tama ang pasahod yun. Ganyan na nga. Ganyan na yung mga nangyayari dito. May mga Koreanong amo na mauutak. Karamihan dyan hindi nagbabayad ng overtime. Ika nga ay OTY na. At
Baka po matulungan niyo ako makahanap ng malilipatan. Ayan. Yan na nga yung mahirap. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hanggat nandiyan pa kayo sa Pilipinas, lalong-lalo doon sa mga naghihintay employer, isipin nyo na lang na swerte kayo kapag ang napuntahan ninyong company ay tamang magpasahod kahit wala halos overtime, mabait ang amo. Yun yung ipagdasal ninyo. Huwag niyo agad itatak sa utak ninyo na maganda dito sa South Korea kasi madidismaya kayo pagdating dito. Isipin nyo, ipanalangin ninyo na sana ay magandang company yung mapuntahan ninyo. Kaya sinasabi ko, hindi lahat ng nagko-Korea ay siniswerte. Minsan kasi pahirapan dito magparili sa amo, so ayaw pumayag, lalo pat wala namang dahilan. Kasi yung iba naman kasi dito ay naghahanap lang ng magaang ng trabaho kaya nagpaparelease at naghahanap ng maraming overtime kaya nagpaparelease. May mga ganyan din kaso, may mga Pinoy kasing hindi rin ako kontento at naghahanap sila ng bagong malilipatan kasi marami na akong kilala dito na laging parelease ng parelease. Hanggang sa ang napupuntahan nila ay mas pangit pa doon sa pinanggalingan nila. Ang sitwasyon dito ng release ay talagang mahirap din. Kasi marami din talagang mga Pinoy dito ang release na walang trabaho. Kaya yung ibang company dito na mabilis silang mag-hire, mabilis silang kumuha ng tao sa Pilipinas, kasi nga ang nangyayari, yung company na mabilis kumuha ng tao sa Pilipinas, yun yung kalimitan na pangit na company na nilalayasan ng mga empleyado. May ganyang senaryo na nilalayasan lagi ng mga trabahante, ng mga foreign worker dahil nga pangit ang company, magulang sa sahod, walang overtime, pangit ang ugali ng mga Koreano na kasama, kaya ganun ang nangyayari. Sa sitwasyon ng mga release dito ay mahirap talaga. Lalo pa kalimitan kasing mga company dito, hindi na sila basta-basta kumukuha ng mga release. Kasi ang iniisip kasi ng mga ibang company, na kesyo kaya yan nagpa-release sa company, kasi tamad, ganyan, gusto ay pa-easy-easy lang ang trabaho, kaya hindi natin masisisi yung mga ibang company. Kaya yung ibang company dito, kesyo release ang kuhanin nila na nandito sa South Korea, ay mas minamabuti nila na kumuha na lang sa Pilipinas.